Naliwanag nito ng mabuti kay Kirang na kahit sa kanilang lugar ay merong mga nasa taas at nasa baba. Natural lang daw ito na pangyayari kaya hindi nila kailangang matakot kung merong bagong mamumuno sa kanila. Pinapangako naman daw ng Time Merchant na kahit sino pa yon ay hindi na mangyayari sa kanila ang ginawa ng mga Yeti. Kaya para masagot ang kanyang tanong, totoong magiging malaya na sila pag naubos na nila ang mga monsters na yon. Naintindihan naman agad ito ng mag-asawa kaya tinanong ni Kirang ang kanilang god kung siya ba ang panibago nilang king na mamumuno sa kanila. Ngumiti lang ang Time Merchant sa mga ito at sinabi nito na masyado siyang busy para doon. Lumipat naman muna ang ating storya sa Royal Capital dahil merong pinatawag na mga taong blue doon ang totoong boss na si King Yeti. Tumayo ito sa harapan ng tatlo at sinabi na mas okay pa daw siguro kung patayin na lang niya ang mga ito. Ang una daw niyang pagkakamali ay ang kumuha ng mga taong blue at bigyan ito ng posisyon kesa gawin lang mga alalay. Nagpaliwanag naman agad sa kanya ang isa doon at sinabi na masyado kasing biglaan ang pagdating doon ng rebel army kaya kakailanganin pa daw nila ng konti pang oras para mag-imbestiga. Hindi lang daw yun ang lahat dahil kakampi din nila ang army ng God of Light at meron pa silang mga weapons na galing sa taas. Sinabi din nito sa kanyang boss ang nakita nila na tinawag nilang beast na gawa sa bakal at nagbubuga daw ng isang napakalaking ball of fire na kayang dumurog ng kahit na ano. Kaya, nakiusap ulit ito sa King Yeti kung pwede daw ba nabigyan pa sila nito ng konting oras para malaman talaga nila kung paano lalabanan ang mga iyon. Hindi naman na natutuwa ang kanilang amo sa mga sinasabi nito kaya bigla na lang niyang sinakal ang nagsasalita. Inisip agad ng Yeti na baka taksilin lang siya nito at pagbuksan ng pinto ang kanyang mga katribo para patayin siya nang hindi niya nalalaman. Kahit tinanggi ito ng lalaki ay hindi pa rin naniwala sa kanya ang monster kaya walang awa na nitong binali ang kanyang leeg. Kahit nakita ito ng kanyang mga kasama ng harap-harapan ay hindi na lang nag-react ang mga ito dahil natatakot sila sa gagawin ng kanilang boss. Nagulat na lang ang dalawa nung nagsalita na ang King Yeti at nag-congratulate sa kanila dahil na-promote na daw sila. Pinaalala niya sa mga ito na wala silang ibang gagawin kundi ang sumunod sa mga Yeti at ibigay ang kanilang mga buhay para sa kanila. Hindi naman na nagreklamo doon ang dalawa kaya yumuko na ang mga ito at sinabi sa kanilang boss na naiintindihan nila ang kanyang sinabi. Lumipat naman na sa labas ng Royal Capital ang ating storya at makikita dito na merong tumatama sa pader nito kaya merong malalakas na tunog na naririnig sa buong underground world. Napangiti naman doon ang isa sa mga miyembro ng Falcon Team at sinabi na kakaiba daw talaga ang mga malalaking unggoy na iyon dahil hindi niya inaasahang makakagawa ang mga ito ng sobrang tibay na palasyo. Habang tinitignan na ng kanyang kasama ang pader ay tinanong nito sa kanya kung tumagos ba ang ginawa nilang atake. Hindi naman makapaniwala ang nakatingin dahil kahit armor-piercing round ang kanilang ginamit ay isang layer lang daw ang natanggal sa kanilang pader. Napalingon ang dalawa sa kanilang gilid dahil merong nagsalita doon at sinabi na ang pader kasi na yun ay gawa sa nyelo at makikita lamang daw ang napakatigas na batong yun sa underground. Ito pala ay ang kanilang leader na si Feng Hao at dinagdag pa nito na ang mga eksplosibong gamit nila ay hindi talaga uubra doon. Kung ganun naman pala ay tinanong nito kung bakit daw nila inutos sa kanila na walang tigil itong tirahin. Nagsalita na rin naman ang ating bida sa likod ni Feng at sinabi na gumagawa kasi sila ng momentum. Pag nagkaroon na daw sila nito ay lalagyan nila ng yelo ang dulo ng kanilang kanyan para madali nitong masira ang kanilang pader. Pag nagawa na daw nila yun ay magsisimula ng magtuloy-tuloy ang kanyang mga plano. Tumingin ito sa palasyo ng mga monster at sakto naman niyang nakita doon ang King Yeti. Pagkatapos noon ay tinawag agad nito si Kirang dahil meron daw itong iuutos sa kanyang misyon. Naging seryoso naman agad ang mukha ng lalaki at sinabing gagawin daw niya ang lahat ng sasabihin ng kanilang God of Light. Natuwa naman doon ang Time Merchant kaya sinabi agad nito kay Kirang na sa kanya nito iaatas ang misyon na pagpatay sa King Yeti. Nagulat naman doon ang lalaki dahil hindi niya ito inaasahan kaya tinanong nito ang kanyang god kung bakit siya. Hindi naman na ito sinagot ng ating bida dahil nakita nito na merong hawak sa leeg ang King Yeti.
Sinabi nito sa lahat ng taong blue doon na kung sino ang hindi niya kailangan ay pwede nang mamatay. Kaya, hinulag nito sa baba ang kanyang hawak para malaman ng lahat ng nandoon na seryoso siya sa kanyang sinasabi. Pero, dahil nanunood sa kanila ang time merchant ay niligtas nito ang lalaki bago pa ito tumama sa mga bato. Hindi naman makapaniwala doon ang King Yeti dahil ngayon lang ito nakakita ng ganong pangyayari sa napakadaming taon na niyang nabubuhay. Lalo namang hindi makapaniwala ang mga taong blue dahil meron na silang nababalita ang tsismis tungkol sa kanilang god tapos bigla pa itong nangyari. Nung napansin na ng lalaki na hindi siya namatay ay sinigaw nito ng malakas na isa itong himala at totoo nga daw talaga ang God of Light. Bago pa ito marinig ng lahat ng nandoon ay inutusan na agad ng King Yeti ang mga taong blue para batuhin agad nila ito ng bato para matuluyan na talaga ito. Nung nakita niya na nagdadalawang isip na ang mga ito ay lalo itong nagalit at sinabi na ano ang karapatan nila para hindi sumunod sa kanilang king. Dahil doon ay inutusan na nito ang kanyang mga kauri at sinabi na ihagis na nila ang mga taong blue sa baba dahil wala namang kwenta ang mga ito. Sumunod naman agad sa kanya ang mga Yeti at sinabi na masusunod agad ang gusto ng kanilang king. Habang tinatapon ng mga ito isa-isa ang mga taong blue ay nakangiting sinabi ng King Yeti na gusto niyang makita kung sino kaya ang unang ililigtas sa kanila ng kanilang magaling na god. Pero, hindi nito inasahan na bigla na lang tumigil ang lahat sa ere ng isa-isa. Dahil sa gulat ay napatingin na lang ito sa time merchant at nakita nito na lumulutang ito sa ere habang ginagawa ang kanyang magic. Kahit hindi pa nila nasesira ang pader ng kanilang palasyo ay nakita ng ating bida na ito na ang tamang pagkakataon. Kaya, sinabi na nito kay Kirang na pwede na niyang gawin ang kanyang misyon. Binigyan pala siya ng kanyang god ng pampabilis ng oras kaya mabilis itong tumakbo papunta sa loob ng royal capital. Dahil hindi nga nasira ang pader nito ay gumawa ng paraan si Kirang at makikita natin na tumalon ito pagdating nito sa harap ng kanilang pader. Para makapunta sa lugar ng King Yeti ay ginamit nitong hagdanan ang mga nakalutang na tao doon. Kahit meron itong pampabilis ng oras ay nakita pa rin itong dumarating ng Yeti dahil sa lakas ng kanilang mga katawan. Nung bigla na lang itong napunta sa kanyang harapan hawak ang isang baril ay inisip ng King Yeti kung ang lalaking lumilipad ba talaga ang God of Light. Hindi na nagdalawang isip pa si Kirang kaya nung natutok na nito ng maayos sa mukha ng King Yeti ang kanyang baril ay pinutok na niya ito agad. Hindi naman alam ng monster kung ano ang tumama sa kanya kaya inisip nito kung ano kayang klaseng magic ang ginawa ni Kirang. Nung makalapit na ito sa kanya ay nakakaloko nitong tinawag na master ang Yeti at tinanong kung ano ang pakiramdam ng weapon galing sa taas. Dahil hindi agad ito sumagot ay tinutok na ulit sa kanya ni Kirang ang baril at sinabi na ito ay para sa kanilang God of Light. Dahil hindi na natutuwa ang monster sa mga pinagsasasabi sa kanya ng kanyang slave ay binunot na nito ng mabilis ang kanyang sandata. Pero, hindi ito gumana kay Kirang dahil mabilis lang niya itong naiwasan. Sa isang iglap ay napunta na ito sa kanyang gilid at habang nakatutok sa ulo ng King Yeti ang baril ay sinabi nito na matagal na niya itong naiisip gawin. Kaya, hindi na nito hinintay pang sumagot sa kanya ang Yeti at tinuluyan na niya itong patayin. Nakita naman ito ng kanyang mga kasamang Yeti at makikita sa kanilang mga mukha na hindi pa rin makapaniwala ang mga ito. Dahil doon ay mabilis tumakbo ang mga ito palayo habang sinasabi kay Kirang na isa siyang demonyo. Nung nakaalis na ang mga ito doon ay sinabi na ni Kirang sa lahat na mabuhay ang God of Light. Siya daw ang nagligtas sa kanila laban sa mga Yeti at ang magkakaisa sa buong underground world nang walang kahit na anong gulo. Nung lumabas ito sa likod ng lalaki ay makikita natin na hindi makapaniwala ang lahat na yun pala ang God of Light na naririnig lang nila sa mga storya. Nagsalita na rin naman ang ating bida at sinabi sa lahat ng nandoon na tapos na rin ang kanilang problema sa wakas. Simula daw sa oras na yun ay wala ng mga Yeti na mang-aapi sa kanila. Dahil, sisiguraduhin daw niya na malaya na talaga silang lahat sa kamay ng mga ito. Natigil naman sa pagsasalita ang ating bida dahil tinawag siya ni Xiao at sinabi na nasa ambush zone na nila ang lahat ng Yeti na tumakas. Nung tinanong nito sa time merchant kung ano ang kanilang gagawin sa mga yun ay nakangiti lang nitong sinabi na patayin na nila itong lahat.
Pero, kung meron daw sa kanila na gustong magbago at magsilbi sa mga taong blue ay pwede nila itong dalhin doon. Nung narinig ito ng mga taong blue na nandoon ay sabay-sabay na itong yumuko sa harap ng ating bida at sinabing long live sa God of Light. Napalingon naman sa likod si Lee dahil tinawag siya ni Freya dahil meron daw itong sasabihin sa kanya. Kahit daw wala na doon ang mga Yeti, masyado daw mabilis ang mga pangyayari para sa mga tao doon kaya hindi nila alam kung ano ang gagawin. Nagulat naman ito nung sinabi sa kanya ng ating bida na nagawa na daw niya ito ng paraan. Bago daw sila sumugod sa capital ay meron na siyang mga inutusan para sa gagawing reconstruction work. Hindi naman alam ng babae kung ano ang ibig sabihin ng kanyang God kaya tinanong nito kung ano ang reconstruction work. Hindi na daw niya ito pahahabain dahil ang ibig sabihin lang naman daw nito ay pagdudugtungin na niya ang underground world sa kanilang mundo. Dahil si Miss Wei Wen ang nagturo sa kanya ay alam na nito kung para saan yun at ito ay para sa kanilang evolution. Dahil napansin na ng ating bida na naiintindihan na ito ni Freya ay sinabi nito na siya na muna ang mamumuno doon bago niya makita ang bago nilang magiging leader sa underground. Hindi naman makapaniwala doon ang babae dahil ang buong akala nito ay ang time merchant ang kanilang magiging leader. Ngumiti naman sa kanya si Lee at sinabi na masyado siyang busy para doon dahil meron pa siyang mga customer na kikitain. Kaya, nilabas na nito ang kanyang mahiwagang orasan para maghanda ng bumalik sa nakaraan. Inisip nito na sobra na siyang excited makita ang kanyang pupuntahan dahil isa daw siyang malaking fan nito. Lumipat naman na agad ang ating storya sa ibang panahon at makikita natin na meron isang tao na naglalakad sa isang malawak na lugar. Dahil sa pagod niya ay kinuha nito ang kanyang tubig para uminom muna sandali. Pero, napatigil ito sa kanyang paglalakad dahil meron itong nakitang isang lalaki na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Ito pala ay ang ating bida at makikita natin na nakatingin lang ito sa paligid dahil kadadating lang nito sa panahong yun. Napatingin naman ito sa kanyang likod dahil lumapit sa kanya ang lalaki kanina at tinawag siya nito ng mabilis. Tinanong nito si Lee kung ang rason ba nito kaya siya nandoon ay pupunta rin siya sa Shu Kingdom para doon na mamalagi. Dahil sa narinig ng ating bida ay inisip niya na nasa tamang era nga siya. Pero, para makasigurado talaga ay tinanong nito ang matanda kung nasa ang lugar sila ngayon. Nung sinabi sa kanya nito na nasa Washang Plain sila ay doon na sinabi ng time merchant na tama nga ang kanyang napuntahan. Kaya, hindi na nito sinagot ang lalaki at bigla na lang naglakad paharap kaya tinanong siya ng matanda kung ano ang kanyang gagawin. Dahil hindi pa rin ito sumagot ay sinabi sa kanya ng lalaki na hindi daw doon ang direksyon ng kanilang pupuntahan. Lalapit na sana ito papunta sa time merchant para pigilan ito pero bigla na lang siyang naglaho sa kanyang harapan. Kaya, bigla na lang itong napasigaw ng malakas at tumingin sa buong paligid para hanapin ang ating bida. Pagkatapos noon ay lumipat na ang ating storya sa Shu Kingdom at maririnig sa buong palasyo na merong tumatawag sa kanilang Prime Minister. Bago makapasok ang lalaking ito sa kwarto ng kanilang pinuno ay pinigilan siya ng isang bantay at sinabi na hindi daw muna tumatanggap ng bisita ang kanilang Prime Minister ngayon. Pero, hindi naman ito pinakinggan ni General Wei dahil dumiretso agad ito doon at sinabi na meron silang malaking problema. Ang bandit daw na si Sima ay nagpadala ng maraming tao papunta sa kanilang kampo. Nagulat naman doon ang bantay dahil nawala ang apoy ng ibang mga kandila doon na nagpapagaling sa kanilang pinuno. Kaya, sinabi nito kay General Wei na pwede siya nitong ipapatay dahil doon. Pero, bago pa sila tuluyang mag-away ay pinahinto na agad sila ng kanilang boss at sinabi na ayos lang daw ito. Habang umuubo ay sinabi sa kanila ng Prime Minister na wala naman na silang magagawa tungkol doon dahil baka ito na talaga ang kanyang tadhana. Meron pa sana itong sasabihin pero bigla na lang itong nagulat dahil merong biglang lumabas sa kanyang tabi. Pagdating doon ng ating bida ay ang una nitong sinabi sa Prime Minister ay matagal na siya nitong kilala at hinahangaan. Hindi naman alam ng matanda kung ano ang nangyayari kaya tinanong nito si Lee kung sino siya.
Sinabi naman sa kanya nito na siya ay isang time merchant at matagal na daw nitong alam ang malubhang sakit ni Zhuge Gongming at ang ginagawa nitong pagsindi ng napakaraming kandila para tumagal pa ang buhay nito at malabanan ng maayos si Sima Yi. Kaya, naglakbay daw siya ng ilang libong taon sa River of Time para lamang makita niya ito ng personal. Dahil nakita nito ang itsura ng matanda na hindi pa rin naniniwala ay pinitik na nito ang kanyang daliri para hindi na siya magpaliwanag pa ng mahaba. Pagdilat nito ng kanyang mga mata ay nakita niya na nakalutang siya sa isang kakaibang lugar. Naintindihan naman agad nito kung ano ang pinapakita sa kanya ng ating bida kaya tinanong nito kung iyon ba ang kanilang lugar na Shu Kingdom. Dahil tumango lang sa kanya ang time merchant ay napagtanto na nito na yun ang mahal niyang lugar sa future pero dahil doon ay inisip nito na mukhang natalo siya sa gyera nila ni Sima. Ngumiti naman sa kanya ang ating bida at sinabi na masyado pang maaga para sabihin niya yun. Makikita sa mukha ng Prime Minister ang lungkot dahil kahit ano pa daw ang mangyari ay wala na silang magagawa sa kanyang nalalapit na kamatayan. Tinignan lamang siya ng ating bida at sinabi na nakalimutan na ata agad nito ang kanyang sinabi kanina na siya ay isang time merchant. Kaya, mabilis na ulit nitong pinitik ang kanyang daliri. Hindi alam ng Prime Minister kung ano ang nangyayari dahil nakita nito ang kanyang status at ayon doon ay meron na lamang siyang 6 na oras para mabuhay. Sinabi na rin sa kanya ni Lee na kung handa siyang pumirma ng isang kontrata galing sa kanya ay pwedeng makita ng kanyang mga mata ang future ng Shu Kingdom. Kahit nakita na nito ang mga kapangyarihan ng ating bida ay hindi pa rin ito masyadong kumbinsido kaya tinanong nito si Lee kung posible ba talaga yung mangyari. Sinabi sa kanya ng time merchant na pagdating sa oras ay walang imposible sa kanya kaya sinabi nito na bago nila gawin yun ay kailangan muna niyang manalo sa kanilang gyera. Pagdating ng umaga ay naririnig agad ang isang lalaki na namamadaling pumunta sa opisina ni Sima para sabihin dito ang magandang balita. Nung sinabi nito sa kanyang boss na patay na daw ang Prime Minister ay hindi ito makapaniwala kaya tinanong nito kung sigurado ba siya doon. Hindi naman daw ito nagkakamali sa kanyang nakita dahil habang nagmamatsyag siya sa mga kalaban ay narinig niya ang iyak ng mga tao doon. Hindi lang daw ito ang kanyang nakita dahil pagkatapos nila itong gawin ay nagtaas na din sila ng puting bandila. Nung nakumpirma na ito ni Sima ay sinabi nito na aatakihin agad nila ang Shu Army habang mababa pa ang mga moral nito dahil sa pagkawala ng kanilang pinuno. Iyon na daw ang kanyang pagkakataon para matalo niya ang 100,000 men army ng Shu Kingdom sa isang biglaan. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na pinapanood na ni Sima ang kanyang mga sundalo habang naglalakad na ito papunta sa mga kalaban. Pero, nanlaki bigla ang mga mata nito nung meron itong naaninag sa kabilang dulo. Kaya pala ito nagulat ay ang nakita niya doon ay ang Prime Minister na mukhang malakas pa. Dahil sa nangyari ay tinanong nito ng malakas sa direksyon ng Prime Minister kung anong tricks naman daw ang kanyang ginagawa. Sumagot naman sa kanya ang Prime Minister at sinabi na mukhang hindi daw ito naisip ng Master Strategist na si Sima Zhangda. Hindi na ito nakapagsalita pa nung sinabi sa kanya ng matanda na wala na daw siyang magagawa kundi ang panuori na lang matalo ang kanyang mga sundalo. Kaya, tinaas na nito ang kanyang kamay at sinabi sa lahat ng kanyang kasama na atakihin na nila ang mga kalaban. Habang nakikita nila na unti-unting nauubos ang kanilang mga tao ay bigla na lang silang may narinig na malakas na tunog. Doon na lumapit kay Sima ang kanyang general at sinabi na yun daw ang tunog ng war drums. Alam naman nito na ang ibig sabihin noon ay umpisa na ang walang awa nilang pagpatay ang kanilang mga kalaban kaya tumingin ito sa direksyon ng Prime Minister dahil ang akala nito ay nananakot lamang ito. Pero, nung nakita niya ang seryosong mukha nito ay inisip niya na delikado na talaga sila doon. Kaya, sinabi agad nito sa mga natitira niyang kasama na umalis na agad sila doon dahil tatanggapin na nila ang pagkatalong iyon. Natawa naman si General Wei nung nakita nila na unti-unti nang umaalis ang mga sundalo ng kanilang kalaban. Mahusay daw talaga ang naisip ng kanyang boss dahil alam nito ang ugali ni Sima kaya sigurado daw siya na matatakot ito sa kanilang war drums. Nung sigurado na talaga ang kanyang pagkapanalo ay makikita natin na bigla na lang napunta ang Prime Minister sa River of Time.
Pinuri siya doon ng ating bida dahil sa kanyang ginawa at tinanong siya nito kung handa na ba siya para sa eternal life.